So ngayon ang malaking katanungan ay, meron nga bang Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay? Lumikha ng universe, ng langit at ng lupa at pinanggalingan ng buhay. Kasi kahit nakikita natin, ang mga dakilang mga gawa niya sa langit at sa lupa, ay hindi pa rin sapat para sa iba. Hindi pa rin sila convinced na Diyos nga ang may likha. Ngayon ang malaking challenge, paano mapapatunayan ang proof of existence of God? Paano nga ba mapapatunayan na totoo na meron ngang Diyos? Maaring wala pang nakapagpatunay na meron ngang Diyos, na hindi ginagamit ang Biblia. Lahat ng Christian religion Bible ang gamit para patunayan na meron ngang Diyos. Paano kung hindi natin gagamitin ang Biblia? Kaya ba napatunayan na meron ngang Diyos? Hi! I'm Vincent Michael. Basically po ang vlog na ito ay for inspirational, motivational, and for us to grow spiritually. For us to achieve success and happiness. And most importantly, for us to become a man of God. Hi guys! Nasa Tagaytay pa rin tayo. Kung makikita nyo, ganda naman ng view dito sa taas. Samahan nyo ako sa munting adventure. Dito sa Tagaytay. FYI pala guys, ang Tagaytay o Tagaytay City, ay naitatag bilang city noong 1938, sa panahon ni President Manuel L. Quezon. Alam nyo guys, ganda talaga ng daigdig hindi ba? And Tagaytay is considered the second summer capital of the Philippines. Alam ko hindi na siya ganon kalamig. Unlike noong unang panahon. Pero at least mas malamig pa rin kaysa sa Metro Manila. At sana mapuntahan natin ang mga magagandang lugar sa Pilipinas man o sa ibang bansa. At bago pa tayo mapunta sa ibang planeta, ma-explore muna natin ang mundo. Dahil itong si Elon Musk ay gusto na atang pumunta ng Mars. Samantalang dami pa natin dapat i-explore sa ating mundo. Napakalawak ng ating daigdig pero, kung lalabas tayo sa kalawakan, sa solar system, sa universe, ito ay tuldok na lang. At maiisip natin na napakaliit lang pala ng mundo at napakaliit lang pala natin. Para lang pala tayong mga bakterya sa liit. At kung iisipin natin, sino ba ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito? Totoo bang may Diyos? Totoo ba ang lahat ng mga ito? O isa lamang simulation? Gaya ng mga sinasabi o iniisip ng mga ibang tao. Ang konseptong ito ay naisip siguro marahil. Dahil hindi na kayang ipaliwanag ng science kung paano ba talaga eksaktong nabuo ang daigdig. O ang universe. At nagsimula ang idea. O theory na ito, kay Nick Bostrom, isang philosopher. Dahil hanggang ngayon sa panahon natin ay theory lang ang lahat ng tungkol sa pagkakabuo ng daigdig. O ng universe. So ngayon ang malaking katanungan ay, meron nga bang Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay? Lumikha ng universe, ng langit at ng lupa at pinanggalingan ng buhay. May mga tao na hindi naniniwala na may Diyos. Ang tawag sa kanila ay atheist o agnostic. Ang iba naman ay, nagdududa na meron ng Diyos. Marami silang tanong gaya ng kung meron daw Diyos. Bakit daw may mga namamatay sa mga trahedya? Gaya ng bagyo, lindol, tsunami, giyera, at maraming namamatay pati mga bata. Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ganitong bagay? At bakit hinahayaan ng Diyos? Pati ang mga masamang tao na gumagawa ng masama. At kung ano-ano pang mga tanong tungkol sa kung totoo bang may Diyos. Kasi kahit nakikita natin, ang mga dakilang mga gawa niya sa langit at sa lupa, ay hindi pa rin sapat para sa iba. Hindi pa rin sila convinced na Diyos nga ang may likha. Ngayon ang malaking challenge, paano mapapatunayan ang proof of existence of God? Paano nga ba mapapatunayan na totoo na meron ngang Diyos? Maaring wala pang nakapagpatunay na meron ngang Diyos, na hindi ginagamit ang Biblia. Lahat ng Christian religion Bible ang gamit para patunayan na meron ngang Diyos. Paano kung hindi natin gagamitin ang Biblia? Kaya ba napatunayan na meron ngang Diyos?
Maaaring sa akin nyo lang ito maririnig at malalaman. Kaya panoorin nyo ang buong video para malaman nyo. Maraming nilikha ang Diyos na may buhay, na mga nakikita ng mata. Nandyan ang tao at iba't ibang klase ng hayop. Mayroon din mga nilikha na di nakikita ng mata, gaya ng bakterya. Ngayon ano ang connection ng mga ito sa pagpapatunay na mayroon ngang Diyos? Ang mga hayop napansin nyo ba na hindi sila makapag-isip na gaya ng tao? Hanggang ngayon marami ng panahon ang lumipas, pero hindi nagbabago. Walang improvement sa mga hayop. Di gaya ng tao malayo na ang narating. So ano ang kinalaman ng Diyos sa ganitong pangyayari? Malaki po ang kinalaman ng Diyos sa ganitong pangyayari o setup. Dahil ang memory at utak ng tao, at hayop, at memory ng computer at ng mga gadgets nyo gaya ng cellphone. Wala yan pinagkaiba. Ang memory ng computer na program. Maniniwala ba kayo na pati utak ng tao pati utak ng hayop na program din, kasi nga wala naman yan pinagkaiba sa mga computer. Ang mga hayop program yan. Gaya ng technology ng AI. O ang tinatawag na Artificial Intelligence. FYI, meron different kinds of AI. Isa dyan ay ang limited memory. At dyan pasok, sa category na yan ang hayop. Limitado lang ang kanilang kaisipan. Kahit anong pilit pa nilang mag-isip, hanggang dun lang talaga ang isip nila. Di gaya ng tao, kung ano-ano na ang naimbento. Gumawa ng bahay, gumawa ng buildings, gumawa ng school, gumawa ng hospital, nag-imbento ng sasakyan at ngayon nga meron na tayong iba't ibang mga gadgets. Dahil yan sa kakayahan ng taong makapag-isip. At hindi tayo program lang. Samantalang ang mga hayop, hindi sila makapag-isip. Limitado lang ang kanilang mga isipan. Dahil program ang kanilang isipan. Di gaya ng sa tao. Ang tao pwede rin naman gawin ng Diyos na program at susunod lang tayo sa kagustuhan ng Diyos at mawawala na ang kasamaan. Kaso nga lang para tayong mga robot, hindi natin magagawa ang mga gusto natin. Ngayon ang billion-dollar question. Sino ang nag-program sa mga hayop? Sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sasabihin nila alien. Pero syempre sa atin mga naniniwala sa Diyos, wala nang iba kundi ang lumikha sa kanila. Ang nag-program sa kanila. Yan po ang katunayan na meron ngang Diyos. At hindi natin ginamit ang Biblia para ito ay patunayan. Malalalim po ang mga matututuhan ninyong mga bagay-bagay tungkol sa buhay at sa totoong Diyos sa panunood nyo sa akin. Kaya subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At salamat sa inyong panunood. At salamat sa araw-araw na biyaya sa atin ng Diyos. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3 Versikulo 5. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos, na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tito Kapitulo 2 Versikulo 11. Ito si Vincent Michael, na nagsasabing, live every moment, love always, and follow your passion.